Alam mo ba, Apo, may mga kwento na hindi mo makikita sa internet. Mga kwento na hindi mo maririnig sa mga vlogger o sa mga trending na post. Kasi ang ibang hiwaga, hindi ipinapakita sa kamera. Ang ibang katotohanan, pinipili lang ikwento ng mga matatanda gaya ko. Ito ang nangyari, Apo, sa isang dalaga. Na minsan kong nakilala, hindi sa personal, kundi sa paraan ng mga kabataan ngayon. Sa social media, ang pangalan niya ay Alina Cruz. 22 taong gulang, estudyante at content creator. Masayahin, maganda at may kakaibang charm kapag nagsasalita sa camera. Ang content niya, puro daily vlogs, skincare tips at minsan storytime videos tungkol sa love life at mental health. Pero isang gabi, bigla na lang siyang nag-post ng kakaibang video. Walang makeup, walang music, walang background. Tahimik lang siya. Nakangiti sa umpisa, pero parang pinipilit lang. At pagkatapos ng ilang segundo, may sinasabi siyang halos hindi marinig. Kung may makakakita nito, tulungan niyo ako, may sumusunod sa akin. Pagkatapos noon, nag-fade out ang video. Wala nang kasunod. Marami ang nag-react, nag-comment, nagtanong. Akala ng iba prank lang. Pero ang mga malalapit sa kanya, alam na may kakaiba. Sa mga sumunod na araw, napansin ng followers niya na nag-iba si Alina. Ang dating palangiti, bigla na lang nagpo-post ng mga madidilim na larawan. Mga litrato ng anino, ng mga mata sa salamin, ng mga kandilang nakasindi sa gitna ng gabi. May caption pa minsan, hindi mo kailangang maniwala, basta alam kong totoo siya. Apo, sa edad mong yan, baka isipin mong artistic expression lang yan. Pero sa amin na matagal nang nabubuhay, may mga palatandaan yan. At nang makita ko yung mga post niya, alam kong hindi na siya basta nag-iisa. May nagkukwento sa kanya, may sumasabay. Isang gabi raw, ayon sa best friend niyang si Mia, nag-chat si Alina bandang 2:00. Mia, may kumakatok sa bintana ko, pero nasa ika-4 na palapag ako. Wala namang pwedeng umakyat dito, nag-video call daw si Mia. Pero pagsagot niya, puro static at ingay lang. At sa gitna ng screen, may nakita siyang parang itim na anino sa likod ni Alina. Kinabukasan, wala na raw online si Alina. Ang huling post niya, isang litrato ng kamay niyang may sugat. May caption na, "Kumalmot siya kagabi." Apo, alam mo bang marami sa mga kabataan ngayon, hindi na marunong kumilatis kung alin ang biro at alin ang babala. Pero may iilan pa ring marunong makaramdam ng kakaiba. Isa doon si Mang Isko. Oh, Apo, ang kilala sa baryo namin bilang manggagamot ng puti. Hindi siya basta albularyo. Ang tawag sa kanya, tagapangalaga ng liwanag. Nakita ni Mang Isko ang video ni Alina nang mag-viral yon. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, bigla niyang nasabi, hindi niya alam, nilagyan siya ng ugnay. Tinulungan niya akong i-replay yung video. At doon namin napansin, sa pagitan ng frames, may sigla ng usok na kulay itim. Hindi lang shadow. Apo, yung parang gumagalaw may hugis ng babae. Ang sabi ni Mang Isko, yan ang tanda ng kulam na ginamitan ng larawan. May kumuha ng litrato niya. At sa litrato, doon siya tinusok. Lumipas ang 2 araw, nakipag-ugnayan daw si Mia kay Mang Isko. Sinabi niyang nawawala na raw si Alina. Pero sa phone ni Alina, tuloy pa rin ang mga post, mga kakaibang litrato ng dilim, ng mga mata, ng mga kamay. At isang gabing umuulan, Apo, dumating si Mia sa bahay ni Mang Isko. Basang-basa, umiiyak. Lolo Isko, tulungan na niyo po siya. Hindi ko na alam kung buhay pa siya, dinala nila sa akin yung cellphone to ni Alina. Binuksan namin ang gallery at doon ko nakita ang hindi ko makakalimutan. May litrato ng kama niya, pero sa likod ng unan may nakasulat sa pader, "Huwag kang tumingin." At sa kabilang dulo ng frame, may nakatayo. Isang babaeng itim ang mata, nakayuko, hawak ang cellphone.
Parang siya mismo ang kumuha ng larawan. Kinilabutan ako, Apo, kasi alam kong hindi pwedeng basta-basta mawala ang taong may ganyang ugnay. Ang sabi ni Mang Isko, may paraan pa, pero hindi basta dasal. Kailangang puting kulam ang gamitin. Nang gabing iyon, nagsimula ang ritual. Pinaupo si Mia sa gitna ng silid habang hawak ni Mang Isko ang lumang salamin. Inilagay niya ang cellphone ni Alina sa ibabaw ng asin. May binulong siyang mga salita na hindi ko maintindihan. Parang Latin, pero may halong lumang Tagalog. Unti-unting lumamig ang paligid. Apo, at sa salamin may lumitaw na imahe. Si Alina nakatayo sa loob ng dilim, parang nawawala. May mga kamay na parang humihila sa kanya. Nagsisigaw siya pero walang tunog. Ilaw! Kailangan ng ilaw! Sabi ni Mang Isko. Kinuha ko yung puting kandila. Sinindihan ko. At sa pag-apoy, parang naputol ang koneksyon. Biglang nawala ang imahe sa salamin. Pagkatapos ng ritual, nakatanggap si Mia ng message mula sa number ni Alina. Isang linya lang. Nasaan ako? Apo, kinabukasan, nakita raw si Alina sa may bakanting lote sa labas ng Maynila. Pagod, marumi, pero buhay. Hindi niya maalala kung paano siya nakarating doon. Ang tanging sabi lang niya, may boses na nagsabing sundan ko ang ilaw. Pero hindi doon natapos ang kwento. Pag-uwi ni Alina, pinilit niyang bumalik sa normal. Nag-post ulit ng mga video. Masigla, parang walang nangyari. Ngunit sa mga nakapansin, may kakaiba na. Kapag napapatingin siya sa camera, minsan nagiging itim ang mata niya sa loob ng isang frame. Mabilis lang, pero malinaw. Sa isang gabi, nag-live siya. Nakangiti, kumakaway. Pero sa background, may puting usok na unti-unting bumubuo ng hugis. Parang matandang lalaki na nakaputi. Salamat sa'yo, sabi ni Alina, bago pinatay ang live.